Hello, hello, Sagittarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 1 hanggang December 7. So Sagittarius, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy. You have the Six of Pentacles. Beautiful. In the area of what you need to focus on, the Two of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Two of Pentacles. Wow! Meron kang 2, 2. You are aligned to your destiny. Naka-align ka sa higher self mo at nakatadhana ang mga ginagawa mo this time. You are loved, cherished, and protected. So, i-claim mo na sa baba, Sagittarius, 2, 2. I claim it for my alignment. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang Queen of Wands. In the area of your near future, you have the Hierophant. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Eight of Cups. In the area of your fortune, you have the Two of Swords. Wow. 2, 2, 2. Talagang aligned na aligned ka. Congrats po. In the area of your divine messages, meron po kayo Knight of Swords. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun Sagittarius. Mamaya po sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Sag, pwede ko ba kayong tawaging Sag? Thank you po muna sa mga donations po ninyo, saka po sa mga hindi nyo pag-i-skip ng ads. Happy birthday nga pala. So, thank you for your donations. Thank you for your not skipping the ads. Yan lang po yung support nyo sa akin every time na meron tayong free reading. So, thank you po. So sa mga Sagittarius na nag-celebrate ng birthday this time, happy birthday po. Anong handa ninyo? Anong plano? Saan kayo kakain this time? Ano yung celebratory event nyo this week? So hopefully, and I'm praying and I'm wishing you happiness, success, and wish fulfillment. So congrats po. At the background of your energy, meron po kayong the Nine of Wands. Nine of Wands, alam ng yung spirit guides na pagod ka na sa mga ginagawa mo. And you're waiting, kailan ba darating yung swerte ko? Kailan ba darating yung pag-unlad? Kailan ba darating yung kaginhawaan na gusto ko for myself? Narinig ko you are going to be rewarded this week of parang paggaan. Ewan ko, naramdaman ko yung gaan, yung parang you are happy and contented sa meron ka this week. I don't know why. Maramdaman mo yan this week, Sagittarius. Yung sense of peace, sense of love, and parang kahit paano makakabitaw ka panandalian sa mga bagay na inaasikaso mo because you will feel na parang kaya ko to, magagawa ko to, parang ganyan. There's this parang pag-rewire sa brain mo na hindi ko kailangan magpakakayod masyado because I know what's for me is for me. And makikita rin nila yung husay mo. Parang ganyan. So, partneran natin to ng card of the week. Confidence. Yes, believe in your worth and abilities. Sabi ko nga sa inyo, maging confident ka. Alam nila na deserve mo to. Alam nila kung paano ka naghihirap, kung gaano ka ka-professional sa ginagawa mo. You are worthy and they know kung gaano ka ka-importante. Kaya minsan, huwag ka masyadong magbigay ng effort na sobra-sobra. Gawin mo lang yung makakaya mo and the reward will come. The answer will come. The completion will come. So, don't force yourself too much, Sagittarius, sa pagkilos or paggawa. Okay? At your center, your core energy, you have the Six of Pentacles. Six of Pentacles, this week nakita ko card of receiving ito. Parang tatanggap ka this week ng good result or I don't know why. Sa mga may birthday, I'm seeing here getting that gift, getting that bagay na ikakatuwa mo. At marirealize mo na, ay, pinapahalagahan pala ako. Ay, mahal pala talaga nila ako. Ay, I'm doing something right pala because I'm receiving things na akala ko hindi ko matatanggap pero heto na sa kamay mo. So, sabi na yung spirit guides, tanggapin mo lang because these are gifts or blessings from God kasi panahon na para matanggap mo naman yung good outcome sa mga pinaghirapan mo. So, ngayong linggong ito, tanggap ka and you will enjoy these new blessings. Okay? Clarify natin siya para mas malinaw. Six of Pentacles, paki-clarify po, Spirit Guide, Holy Spirit.
Siya nga pala, Sagittarius, kwento mo naman sa baba, ano yung gusto mong ma-receive this week? Mga Sag, ano yung gusto mong matanggap? I-comment mo. For example, I claim I will receive this week na blank sa buhay ko. Because it will come true pag sinusulat. So, go na. Sulat mo na sa baba. Six of Pentacles being clarified by the Three of Wands. Yes, darating talaga. You will receive, something is arriving. So, palakpakan tayo. May darating daw sa buhay mo this time. Matagal mo tong hinintay, matagal mo tong pinagtiyagaan. Pagod na pagod ka pa nga minsan at parang nawalan ka pa ng pag-asa. Pero heto, darating na. The ship is sailing forward and you will get kung ano yung mga bagay na matyaga mong pinaghintayan. Talagang tatanggap ka ngayon ng magandang biyaya. So pag na-receive mo ito, Sag, payo sa'yo na yung spirit guides, kunin mo yung pagkakataon para hindi masayang yung paghihintay, no? Alagaan mo yung darating, gawin mo yung mga kaya mo to prolong or mapahaba ito sa buhay mo. Okay? So congrats kung ano to marireceive mo. Congrats po. In the area of what you need to focus on, you have the Two of Wands. You need to have a clear vision of what you truly want, Sagittarius, moving forward. Okay? Nakita ko rito meron kang mga plano. Maaring next month or next year, pwede rin. So ngayon sabi ng spirit guides mo, pagplanuhan mo ng mabuti. Huwag ka daw gumawa ng rush decisions or magkaroon ng conclusion agad-agad. Huwag ka daw magsalita ng patapos muna, parang ganyan. Kailangan nakahanda muna, pinagplanuhan. Magtanong-tanong ka daw muna sa iba't ibang tao para magkaroon ka ng malino na perspektibo tungkol sa mga gagawin mo moving forward. Kasi kitang-kita ko rito, handa ka ng kumawala eh. Ready ka na to take a risk or to do something else, tumulay o pumunta sa ibang lugar, mag-try naman ng mga bagong bagay. Pero bago mo daw simulan yan, pagplanuhan muna. Okay? Clarify natin siya. Two of Wands. Let's clarify. So siya nga pala, Sagittarius, saan po kayo nanonood ng ating special reading today? Comment down below. Saan po kayo mag-celebrate ng mga special occasions nyo this time? I-share nyo naman sa baba. Ikain nyo na lang ako sa mga parties ninyo. Two of Wands. The Two of Wands, yes. Talagang 2-2 ito. Talagang sabi rito, magkaroon ka talaga ng crystal clear plans. At magkaroon ka ng confidence to execute those plans. Okay? Hindi pwedeng nasa isip lang, hindi pwedeng pinaghandaan lang, pero wala ka namang plano para gawin siya. Kumbaga, you need to take action. Clarify pa natin siya to really, really get the message para sa inyo. Two of Wands, the Ace of Wands, yes. Wow. Ace of Wands, talagang spark of an idea. Makakaisip ka talaga na solid na plano, solid na idea, solid na gagawin. Kaya nga sabi ko sa inyo, confidence ang kailangan mo because Ace of Wands is all about confidence. Tiwala sa plano, tiwala sa idea na kaya ko tong gawin, kaya ko tong i-execute, kaya ko tong hakbangan. Kung may tiwala ka sa plano mo, it will go smoothly. Okay? Yun ang magandang ingredient so that your plans will be successful sooner. Okay? In the area of what you need, you have the Two of Pentacles. Sagittarius, this time around, kailangan mo daw balansehin ang buhay mo. I don't know why. Some of you, trabaho ng trabaho, kayod ng kayod, to the point na parang overworked ka na and parang overstimulated ka na din. Parang minsan burnout na yung nararamdaman mo, no? So, ngayon, kailangan mo daw balansehin ang buhay. Kung kailangan mo lang magtrabaho ng 7 to 5 p.m., hanggang dun lang. Pag uwi mo, asikaso ka naman ng ibang bagay. Sarili mo, anak mo, happiness mo, so that hindi ka nakaburyong lang or nakatutok lang sa isang bagay para hindi ka lalong mahirapan. Learn to balance things, okay? Nakita ko rito na wag mo daw pahirapan ang sarili mo. Learn to enjoy what you have. And then, wag ka na daw masyadong tumanggap pa ng mga obligasyon o responsibilidad na hindi mo na kayang panghawakan. So, nasa iyo yan, Saj. Huwag mong pahirapan ang sarili mo. Learn to say no kapag alam mong hindi mo na kayang hawakan. Okay? Two of Pentacles is being clarified by the Magician card. Yes. Sabi na yung spirit guides, hindi porket kaya mo, kinukuha mo na lahat.
Okay? Okay, very very clear. Prangkahan tayo dito. Sabi ng spirit guides mo, hindi porket magaling ka, maabilidad ka, madiskarte ka, mahusay ka, itanggap ka lang ng tanggap, no? So parang sabi dito, wag mong sanayin yung ibang tao na sa'yo binibigay lahat ng work. Halimbawa sa trabaho, lahat na lang ng task sa'yo binigay porke magaling ka, marunong ka, mahusay ka, no? So wag laging ganun. Learn to say no pag alam mong hindi mo na kaya. Ganon din sa bahay, pag alam mo lahat ng obligasyon ay nasa kamay mo, porke inaako mo lahat yan at kayang-kaya mo pagsabayin, learn to disseminate task para hindi ka ganon nahihirapan. So that makapag-focus ka din sa mga bagay na gusto mo for yourself. Okay? Importante to. Kasi may mga sarili ka ring wish eh. May mga sarili ka ring pangarap na gusto mong tuparin eh. Pero dahil marami kang hawak-hawak sa kamay mo, nakakalimutan mo tong gawin. So panahon na para i-revisit yan, mag-brainstorm ka sa sarili mo. Ano ba yung mga dapat kong ikip lang na pwede kong hawakan at ano yung hindi na ipasa ko na sa iba so that maging clear yung path ng mga manifestations mo for yourself. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong Queen of Wands. Yes, confidence ito. Both cards are telling you, maging confident ka naman sa mga gusto mo, sa mga plano mo. Manalig ka na makukuha mo talaga itong hinihintay mo. Okay? Hindi ito panahon para magduda, para mag-alinlangan, para matakot, para mataranta, para magdalawang isip. You need to really believe in yourself. Pagpapasok ka sa isang kwarto na puno ng mga nag-a-apply, lahat sila gaganda ng damit, pero ikaw, normal lang yung damit mo, hindi ka galing sa private school or university, pero mag-a-apply ka, sabi mo, hindi, tatapangan ko sarili ko. Eh ano naman kung mga university graduate sila at summa cum laude pa? Kaya ko naman to. So, always believe in yourself. Be confident. Okay lang maging dilulu kung ang kapalit naman yan ay tagumpay mo, di ba? So, sabi rin dito, huwag ka nang makinig pa sa bashing ng ibang tao. Trust yourself. Mahalin mo ang sarili mo para hindi na makaapekto sa'yo. Yun, lumabas, ay marami pala. So, I will not take this. Ayokong kumuha ng madami para clear ang message. So, wag mo hayaang na yung opinion ng ibang tao makaapekto sa'yo. Okay? Be brave, Sagittarius. Be brave. Fire sign ka. Alam kong matapang ka. Alam kong masigasig ka. Optimistic ka nga eh. So, be optimistic in what you want to do. The Queen of Wands. The Fool card. Yes, huwag ka matakot sumugal. Huwag ka matakot lumaban or gumawa ng mga bagong bagay o mag-try ng something new. Confidence is your key. Marami sa inyo pinapanghinaan ng loob. Sabi mo, ayokong i-try. Ayoko subukan. Baka mag-fail ako. Kung lagi kang takot dahil pinapanghinaan ka, paano ka mag-grow? Paano mag-arrive itong mga bagay na hinihintay mo? So you need to also i-prove kay universe na handa kang kumilos sa mga bagay na unfamiliar para matupad lang yung gusto mo. So you need na ipakita yan kay universe na ready ka mag-effort to get what you want. Okay? In the area of your near future, meron po kayong Hierophant. In the near future, nakita ko rito, you will get that position. I don't know why. Nakita nakaupo ka sa isang posisyon, sa isang trabaho o negosyo ito na punong abala ka dyan. Parang very, very busy ka and very belong ka doon. Parang, I don't know why, parang parte ka talaga ng lugar na yun. Parang you are really a member sa lugar na yan. Swak na swak ka doon, parang ganon. So, you are in your best element. Kumbaga, yun ang nakita ko dito in your Hierophant. So, sabi na yung spirit guides, sa posisyon mo na yan, sa lugar na yan, na mare-receive mo, na gagawin mo, ay matuto kang tumanggap ng kritisismo or payo mula sa ibang tao na mas magpapaangat sa'yo, mas magpapagaling sa'yo, no? So, the more knowledge you have, the more idea you have, the better. Because doon mag-uugat yung husay mo para mapaglaban mo yung mga gusto mo at makuha mo na yung good outcome. Huwag kang mahiya tumanggap ng tulong, advice, or assistance from someone because maaaring yan talaga yung bigay sa'yo ni God para umasenso ka at gumanda ang lagay mo. Okay? Hierophant also, nakita ko rito na alam ko rebel ka minsan sa Sagittarius eh, na you do what you want to do. So ngayon parang kailangan mong kumawala sa isang bagay para magkaroon ka ng good outcome. Kasi parang sa gagawin mo ngayon, very, very traditional. Parang lahat sila doon, sinusunod nila yung nakasanayan. So ikaw parang
Meron kang urge to create something new na bago, na very, very foreign sa kanila, pero sa'yo mag-work yun para totally magtagumpay ka this time. Kasi ginagawa mo naman yung sinasabi nila eh. Ginagawa mo yung naka-design or naka-traditional na paraan. Pero once na kumawala ka sa traditional way, doon biglang magkakaroon ng magandang outcome yung ginagawa mo. Okay? Hierophant, the Ten of Swords. Yes, talaga makakabangon ka na sa iyong pinaglugmukan. Okay? Meron kang mga ginawa before na parang hindi ka makabangon-bangon, talagang sobra ka nadurog, sobra kang painful sa bagay na yun. Akala mo hindi ka na makakabawi. Pero dumating yung pag-asa sa'yo, may dumating na bagong blessing, bagong opportunity na nagpa-realize sa'yo na, ay, may naghihintay pa pala para sa akin. Hindi pala ako dapat malungkot or ma-down kasi akala ko hanggang dito na lang ako. Pero hindi. May darating na tao para bigyan ka ng oportunidad, pero ito nangangailangan sa iyo, Sagittarius, na bagong atake. Kumawala ka sa mold, kumawala ka sa nakasanayan para makaisip ka ng paraan so that you will win now this time. Okay? Napaka-importante niyan. In your challenge for the week, meron po kayong close-minded, no? Huwag mo daw hayaang isara ang isip mo, isara ang mga pagkakataon para sa iyo. You can still get more things or achieve more things kung nilalawakan mo ang sarili mo. Okay? Another message, shame and guilt. Huwag ka na daw mahiya or mag-guilty pa sa mga bagay na nagawa mo dati, especially sa mga pagkakamali mo, no? Tao ka lang. Tao ka lang, Sag. Huwag ka nang mag-guilty pa or mainis pa or mahiya pa sa mga nangyari. Normal yun. Ang importante, natuto ka dun. Kung talagang natuto ka sa mga nagawa mo, gamitin mo yung armas para sa pagbabago ng buhay. Okay? In your challenge, you have the Eight of Cups. Nakita ko rito, Sagittarius, baka umiwas ka. Baka bumitaw ka sa mga bagay na nahihirapan ka na. Pero nakita ko darating na eh. May darating na bago eh. May darating na bagay that you will receive. So, sabi na yung spirit guides, learn to move on from something na alam mong hindi na para sa'yo at yakapin mo talaga yung mga bagong bagay na maaaring magdulot sa'yo ng magagandang oportunidad or pag-angat ng buhay mo. Itong eclipse na to, sinasabi sa akin na yung spirit guides na kailangan this week, Sagittarius, basagin mo na yung mga ilusyon na akala mo tama. For example, akala mo totoo siya sa'yo, yun pala hindi. So, iwanan mo na yan, layuan mo na. Akala mo okay pala sa'yo tong diet na to, pero hindi pala. Akala mo masungit siya, pero in reality, hindi pala. So, basagin mo yung mga ilusyon or maling akala mo and you need to know the truth so that pupunta ka doon sa mga karapat-dapat mong puntahan. Pag nag-arrive tong bagay na ito, itong hinihintay mo at mare-receive mo na siya, huwag ka daw mag-guilty na iwanan yung mga bagay na alam mong not working na or hindi na nakakabuti sa'yo. Kasi binibigay sa'yo ni God yung pagkakataon na yumakap ng mga bago. Okay? So, wag mong i-deprive ang sarili mo ng mga bagong blessing because deserve mo yan. Okay? The Eight of Cups. The King of Pentacles. Yes, now is the right time for you to be grounded, no? Piliin ang mga practical na paraan, mga maayos na paraan, ihanda mo yung plano mo for the future. Nakita ko rito na huwag kang mag-atubiling humakbang para sa ikagaganda ng buhay mo. Kasi may potential ka eh, na abutin yung stability and growth and kasaganahan or abundance sa buhay mo. Meron chance ka eh. Pero parang ayaw mo iwanan yung isang bagay eh. Yun nakita ko talaga kanina eh. Parang ayaw mo umalis. Ayaw mong sukuan yung isang bagay na alam mong wala na. May naghihintay sa'yo. Tingnan mo naman, saan siya pupunta? Dito. Sa kasaganahan, sa future, sa stability. Yun doon ka pumunta. So, have the courage this time, Sagittarius, na bitawan yung mga bagay na wala nang saysay sa buhay mo. Okay? In your fortune, you have wandering path, enjoy the journey. Yes, huwag ka masyadong matakot, huwag ka masyadong mag-aligaga. Daanan mo lang yung journey. Maging adventurous ka, maging palaban ka, maging go-getter ka, and believe in yourself. Be confident sa mga bagong gagawin mo. Enjoy lang. Huwag mo masyadong dibdibin. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo.
Grace and gratitude. Through gratitude, joy expands. So, tanungin kita, Sagittarius, grateful ka ba sa buhay na meron ka ngayon? Pinagpapasalamat mo ba kay God yung mga nakukuha mo, yung mga na-achieve mo, maliit man o malaki? Kasi kapag grateful ka daw at thankful ka, mas dadami pa yung papasok na mga gandang bagay sa buhay mo. Okay? In your fortune, ito napakaganda, Sagittarius, nakita ko na hirap kang mag-decide about many things. Ito ba o ito? Yan ba o yan? Huwag ka mag-alala, nakita ko may lalabas pa na ibang option para sa'yo na mas maganda at yun ang kukunin mo. So kung ngayon ay ikaw ay nahihirapan sa mga dapat pagdesisyonan, makakaisip ka this week. May darating this week na much better solution, much better option na pwede mong piliin. So hindi ka na mahihirapan pa, hindi ka na stuck dito sa dalawang pagpipilian kasi meron pang mas maganda at yun ang pipiliin mo. Okay? Nakita ko yan for you. Clarify natin to. The good decision is coming. Nakita ko na hindi ka na mahihirapan sa nag-uumpukang desisyon. Tumilapon. Wow. Sabi rito, talaga namang very, very, what I'm hearing is halo-halong emosyon. Ito man nakaraang linggo, nakaraang buwan, halo-halo emosyon mo. Pero ngayon, nakita ko yung kapayapaan and you will now decide with conviction and with confidence sa mga bagay na pipiliin mo this time. Two of Swords. The Five of Swords, yes. Now, ready ka na talaga to take a risk. Ready ka na humakbang kahit medyo masakit or mahirap or marami kang matatouch na issue or hard topics or delicate na mga topics. Pero sabi mo, panahon na para upuan to, panahon na para harapin yung issue at mag-decide na tayo pare-pareho. Parang ganyan. So, now, clearer na sa isip mo na hindi ko kailangan mag-dwell sa negativity, hindi ko kailangan magpakahirap dito, kailangan ko na siyang harapin para makapag-move forward na. So you are now ready to take a risk on something. So congrats po. So i-like mo to, Sagittarius. A decision is coming and you will fight, you will win at makakawala ka na sa bigat ng decision na ito. So congrats po. I-claim mo na yan, i-like mo na yan. Like, claim, claim, claim. In your divine messages, look at the bigger picture. Yes, lawakan mo ang isip mo, lawakan mo ang pananaw mo para lumaban ka pa, para mag-take risk ka naman at makapag-decide ka na, and makawala ka na sa kumunoy na ito. Ganon din pagdating sa mga plano mo, no? Lawakan ang isip para malinaw ang plano. You also have nothing is yet set in stone. Yes, hindi ka habang buhay na nandito sa kumunoy o sa pagkalagpak mo. Hindi ka habang buhay na kumakayod. Magabago pa yan. Tataas ka din, makukuha mo rin yung growth na inaasahan mo. Makakaalis ka rin sa hirap or sa pasakit na pinanggalingan, kumbaga. So, manalig ka. Things will change for the better. In your divine messages, meron po kayong Knight of Swords. Payo sa'yo na yung spirit guides, sumugod ka, lumaban ka. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang maubusan ng energy to fight for yourself and to fight for what you want. Pero, payo din sa'yo na yung spirit guides, huwag kang padalos-dalos. In any decision, in anything that you're doing, dapat manatili sa'yo, Sagittarius, yung pag-iingat na bawat desisyon ko, bawat sasabihin ko, bawat reaction ko ay pinag-iisipan para hindi ako magkamali along the way. Okay? So, bakit ka ba nagmamadali? Divine timing ang nag-play dito, no? So, protektado ka ng iyong higher power. So, why rush? Everything is working in your favor. Okay? The Knight of Wands. The Moon card, yes. Kasi nga marami kang hindi sigurado, marami kang hindi alam, marami kang mga duda, alinlangan, at yun ang nagdudulot sa'yo ng takot, kaba, kung aatras ka pa ba or mamadaliin ko to kasi kapag nagpakahayahay ka, iniisip mo baka walang mangyari, kaya minamadali mo yung proseso para once and for all matapos na. Matapos na yung hirap, matapos na yung kayod, matapos na yung kalbaryo. Pero baka sa kakamadali mo para matapos lang to, baka doon manggaling yung pagkakamali or komplikasyon. Kaya importante sa iyo, Sagittarius, sa kabila ng duda mo, takot, alinlangan, alamin mo daw muna yung totoo. Alamin mo muna yung mga impormasyon na kailangan mo malaman para yung lakad mo, yung gagawin mo, sure at sigurado. Okay? Importante yan. Ang outcome mo yan, but first bigyan muna kita ng fortune cards. First, you have Yoke.
Feeling tied down or frustrated. Yes, feeling mo wala kang magawa, try ka ng try pero walang nangyayari. Huwag kang mag-alala, magbabago na yan. You have forest, muddled, unclear thinking. Yes, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kailangan konkreto yung plano, crystal clear muna bago ka humakbang kasi marami ka pang kalituhan ding nararanasan this time. Another message of butterfly. Wow, change for the better. Meron daw pong pagbabagong mangyayari. Kung nalugmok ka sa kumunoy, ngayon meron ng pag-angat sa buhay mo. So, change is coming for the better. I-claim mo to. Claim, claim, claim. Magandang pagbabago ay magaganap na. You also have star, guaranteed success. Wow, i-claim mo rin to. I claim guaranteed success is mine. Isulat mo sa baba. Claim, claim, claim. Congrats po. Ang outcome mo, Sagittarius, for December 1 to 7, you have the 5 of Cups. Beautiful. Talagang change ito, pagbabago. Hindi mo na iisipin pa or hindi mo na papanghinayangan yung nangyari before. Ready ka na to move on and get the new blessing na darating sa buhay mo. Kung ano man itong mga pagkakataon or blessing, ito yung nagbibigay sa'yo ng garantiya na, okay, siguro nga kalimutan ko na yung past kasi may magandang darating para sa akin. So, panahon na to ng pagbabago ng buhay mo, Sagittarius. So, ngayon, kung nag-uusap tayo, after watching this video, isipin mo na, ano ba yung mga bagay na pinapanghinayangan ko pa in the past na hanggang ngayon kinakapitan ko pa rin, na kailangan ko ng bitawan, kailangan ko ng palayain kasi may bagong papasok para sa akin. So, congrats po. Clarify natin to. Kumbaga ang lesson dyan ni 5 of Cups, paano papasok yung mga magagandang bagong bagay kung busy ka pa rin sa kakatanaw sa mga bagay na hindi na para sa'yo. So, if you want good things to come in sa buhay mo, learn to remove something na hindi na talaga gumagana. Okay? 5 of Cups. The 2 of Swords. Yes. Decision will be made para sa'yo. You're gonna reach on a new decision na parang, oo nga no, sige, bitawan na kita. Ay sige, kalimutan ko na yan. Meron ka talagang kalakasan ngayon na makapag-decide na para sa pagbabago ng buhay mo. So, you are now embracing something new and renewed life ito para sa'yo. Tapos na ang pagkayod, tapos na ang paghihirap sa isang bagay dahil may bagong darating na babago sa course ng buhay mo. So, congrats Sagittarius. Ito ay mga new things, detour, bagong buhay para sa'yo. May mga bago kang gagawin at meron kang mga bagong yayakapin. So, congrats po. So, ito po ang yung December 1 to 7. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below. And I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Sagittarius. I love you. This has been James, for James Ario PH. God bless everybody.